So guys, ito po yung caramel pudding. It's so easy. So ayan po yung instruction niya. I-follow lang natin yan. So ayan yung packaging ng caramel pudding. At saka yan yung isa yung sa chocolate, yung sa flavoring niya sa ilagay sa top pagkatapos niyang lutuin din. So may nakalagay na dyan kung magkano yung water na ilalagay mo. Yung 500 ml na water. So, ayan. Yan yung water para sa caramel pudding. Nalagay ako ng 500 ml water. And then, ilagay natin yung pudding na 100 gram. Yan siya, yung sa pack. So, yan yung 100 gram na pudding. So, ilalagay natin until na matunaw siya. So, ang gawin lang natin dyan is haluin natin hanggang sa matunaw yun siya. Kasi matutunaw yun eh. So, kailangan ng mga a couple of minutes. I think 1 to 2 minutes lang yata. And then, yan. So, pag magiging ganyan na yung texture niya. Yan, halo lang ng halo. Tapos, kailangan pala yung fire is hinaan natin. Medium heat lang siya dapat para hindi siya masunog. Hindi din siya overcook. So, ganyan. Kailangan ng time and effort para maghalo-halo. Konting-konti lang. Tapos, alam mo na kung magiging ready na siya pag magiging yung melty na siya. Tapos, once na na siya, tawag nito, nagkulo na yon. So, yan na siya, nagiging, diba, meron na siyang mga white. So, ibig sabihin yan is, pwede na yan siya. After kumulo, so pwede na yan siya patayin yung apoy at saka ready na yan. So okay na yan siya pag ganyan na yung texture niya. So, okay na yan siya. Tanggalin na natin yan. So, at this point, pinatay ko na yung apoy tapos nilagay ko sa ganyang lagayan kasi gusto ko na hati-hatiin siya. Pero guys, pwede nyo naman siya ilagay mismo sa isang box. Or pag meron kayong pudding, yung sa box na yung sa pudding, pwede yun yung lagyan nyo, isahin nyo lang. Sa akin kasi, ginagawa kong ganyan kasi pinaplano kong ibenta. Kaso nga lang, ayun, walang natira. Kasi naubos din namin kainin. Kasi masarap talaga siya. Alam mo yung sweetness niya ay sakto lang. Hindi siya masyadong matamis at hindi din siyang matabang. Parang sakto lang talaga yung sweetness niya. Hindi ka magsasawa. Basta i-follow mo lang yung instruction kung yung nakalagay sa packaging niya. Yun lang. So, nilagay ko dyan, ganyan, para naman kada kain, so isa lang yung kukunin. Para diet. So, ganyan, diba? At saka parang magandang tingnan. Tapos, paanuhin muna natin yan siya, tawag dito. Pabugnawin. Ano ba yun?
So, hayaan muna natin yan dyan. Pagkatapos, i-keep lang natin until na magiging konti, hindi na siya masyadong mainit. So, habang nilalagay ko yan dyan, papainit tayo ng isang packaging, yung yung toppings niya, yung sa chocolate. So, di ba ang dami kong nagawa. Ano yan eh. Nasa 18 pieces yung nagawa ko niyan. Sobrang dami. Then, isang lang yun, di ba? Isang pudding lang. 130 grams total ng lahat. Kasi yung sa caramel, yung sa pudding, yung sa niya is 100. Then, yung sa toppings niya is 30 gram yan siya. So, 130. So, sobrang dami na at saka sobrang solid. At saka magugustuhan talaga to pag lalo na sa mga chikiting. Kung meron kayong mga chikiting, ayun, pwede kayong bumili nito. Magugustuhan to nila. Sobrang sarap niya. Hindi siya nakakasawa yung tamis. Tapos mamaya magiging just a second time. So, at this point, naglagay na naman ako ng yan is yung sa toppings niya, yan yung sa chocolate. Naglagay ako ng 100 ml of water, and then yung sa packaging niya is 30 gram lang yan. So, same lang din yung procedure. Kailangan lang din natin siyang tunaw-tunawin. I-mix lang natin siya until magiging smoothie din siya. So, yan yung ilagay natin mamaya sa nauna natin ginawa, yung sa pudding, yung sa caramel. So, yun yung ilagay natin sa ibaba, sa taas. Sa taas, I mean. So, lagyan natin yun mamaya pag na na siya, hindi na siya mainit yung kanina. I know. Wait. So guys, so ayan, ready na yung ating topping. So ilagay na natin yan sa ayan. Diba maganda sa yun yung magiging toppings natin. Well, nagkasya naman siya lahat ng nilagay ko. Ayan, paunti-unti muna. Tapos mamaya, balikan ko din yan pag may sumubra. Kasi, yung inano ko is inunti-unti ko muna paglagay para malagyan ko lahat. Kasi 18 pieces yun yung nagawa ko eh. So, hindi ko muna isahan. So, inunti-unti ko muna. And then mamaya, pag may sumubra man, so lalagyan ko yan ulit para buo. Para maging buo yan siya lahat. Para magiging makover talaga siya lahat. So, at now, inunti-unti ko muna siyang lagyan.
So, ayun na nga. So, nilagyan ko ulit. Binalikan ko lahat. Ayan, nilagyan ko ulit. So, at that point naman is nagiging okay naman siya lahat yung kinalabasan. Tawag nito. Nagkasya sa lahat. Nilagyan ko. So, pangalawang bisis ko binalikan yan. Ayan. Yan yung ating caramel pudding. So, ito hindi ko nailano kasi kaya. So, at yun na nga. So, natapos ko na malagyan lahat, diba, ang toppings. So, ayun na. Yung iba hindi masyadong full. So, ang gagawin natin dito is ilagay natin to siya sa refrigerator. So, ayun. I-keep muna natin siya sa refrigerator for 2 to 3 hours or 1 to 3 hours. Yan, i-keep natin siya dyan. I think kung bago nyo siya kainin para mas masarap siya kasi para mas malamig. Pag malamig kasi mas maanuhan mo yung taste niya. Mas masarap pag malamig kasi siya dessert. So, ayan. Ilagay ko muna. So, ayan. After 2 hours, kinuha ko na doon sa refrigerator. Yan yung after 8 hours. Tapos, ayun, tinikman ko na. Siyempre, tikman natin yung ating loto. At yun nga, ang sarap guys. Di ka talaga magsasawa. Yung tikim ko lang, pero nakailan ako dyan, nakatatlo akong tikim. Tatlong. Kasi masarap hindi ako nasawa. So, sobrang sarap. Ayun lang po. So, thank you for watching. Thanks for watching. Please subscribe my channel.